Hi, this is Mark. Hi, this is Senso. And this is the Pinoy Braid Podcast. Eto, meron naman tayong another episode. Yes. Congratulations sa atin. Yun. Anong episode na ba tayo? Episode 5 na to. Yeah. 5. Oo. Kagaya ng, di ba, last episode Kasi nakakalito natin. kasi yung mga episodes natin dahil masyadong mahaba na hati sa dalawa. Oo, may part 1, part 2. Basically, parang no? Madami na pero yung topic, May isang topic na hahati sa dalawa. Okay. Yan. So yun, episode 5 na. Yes. Okay, so episode 5, meron tayong pinangako Oo. sa sa last episode natin na magkakaroon tayo ng meron pang mas napaka-interesting na guest din. Oo. Yan. Ano ba? Another story ng transition. Another story ng kung paano yung progression niya dito sa UK. So malalaman natin saan siya nagsimula, pagdating niya dito paano siya nakarating, and then ano na ngayon yung career niya. Iba to. Medyo iba to ngayon. Yes. Iba to ngayon. Oo. Tsaka itong career na kasi niya na to, hindi mo to basta-basta kasi maririnig sa sa Hindi siya common Hindi siya common. Oo. na kwento. Kasi kapag 'di ba sabi nila pag UK or sabi natin kasama na rin ng ibang bansa, laging healthcare. Oo. 'Di ba? Laging healthcare ang Yes. ang career. So ito iba. Ito iba. Kaya ako na-excite talaga ako. Oo. Tsaka excited din talaga ako kasi ito, sasabihin ko na sa'yo. Pag nakikita ko tong tao na to, dalawa lang ang naiisip kong tao. Dalawa lang. Una, nakalimutan ko tuloy. No. Una, Sige, una. si Derrick Rose. Kilala mo si Derrick Rose? Okay. Yeah, yung Chicago Bulls. Okay. Yeah. Kasi tong tao na to, napaka-sporty nito. Alright. Yeah. Lahat ng sports yata alam nito gawin. Parang kilala ko na yung pangalawa. Teka lang. Okay. Sige. So, lahat yata ng sports alam nito gawin. Okay. Basketball. Totoo. Nakikita ko siya. Volleyball, badminton, lawn tennis. Grabe. Halos lahat kaya niyang laruin. Pati badminton? Ha? Badminton? Ewan ko lang. Ay, tingin ko apoy lang ata hindi nilalaro. Sige. Ito pa yung pangalawa. Okay. Derrick Rose. Derrick Ramsey. Sabi ko na eh. Ayan. Kayo na lang mag-judge kung bakit ko sinabi yun. Sige. Ayan. Okay, sige. Sabihin na natin pangalan kung sino yung guest natin. So, ang guest natin ngayong gabi ay si Mr. Rogen Galapin. Yeah. Kuya Rogen, di ko siya matawag na paring Rogen eh. Alanganin eh. So, yan. Nung nakilala ko siya sa community, yun nga. So, nung nakilala ko siya sa community, nung bago pa lang ako, sa mga small gathering, and yan, mga nag-inuman or tambay, kwentuhan ng mga Pilipino. So, pero hindi ko pa talaga siya na-close na yung talagang nakakasama talaga ng medyo... So, tong kwento niya maririnig mo, bago. First time. Puro bago sa akin to. So, hindi to manipulated. Okay. Sige, tawagin na natin si Kuya Rogen. Okay. Okay? Sige, Kuya Rogen, pasok ka na. Yun. Ayun. No. Yeah, thank you. Ang hirap po imbitahin. Schedule pa namin talaga to kasi busy tao talaga si Kuya Rogen. Iba ng Ayun. Kamusta? Okay naman. Ito naman. Kayo, kamusta kayo? Okay lang. Ito, tuloy-tuloy pa rin ang buhay. Yan pa rin. Good. Okay, so simulan na natin yung Wag na natin patagalan. So, Kuya Rogen, pwede ka bang magbigay or explain mo ano yung before ka nag-UK, kung ano yung buhay mo sa Pilipinas, yung saan nakatira, hometown? Yeah, originally sa Buena Vista, Agusan del Norte. Capital city doon is Butuan. Driving about 10 minutes, mga 15 kilometers lang away. So, yun. Ano ba yung pag sa Butuan? Ano ba yun? Cebuano, Bisaya yung Bisaya. yung majority. Yeah. Kasi yung Butuan, meron silang local dialect na Butuanon pero never kong natutunan. Kasi hindi naman masyadong ganun kaiba yung sa Butuan. Nasasunod kami. So yung Bisaya, yung dialect talaga na nalakihan ko. Wala nang ibang lingwahe.
So yun ang ano nyo, hometown doon? Yun ako lumaki. Hanggang 17 years old bago ko napunta ng Manila. Dahil yung mga kuya ko, pangalawa, nandun sila nakatira. May doon nakapagnegosyo, doon negosyo ng kuya ko ng saging. Saan sa Manila? Saan sa Manila? Nagtitinda sila ng saging sa Monumento. Nag-start sila sa Blooming Treat. Basically puro saging sa saging It's a public market? Yeah, yung kariton din sa Alam mo bang ang negosyo namin din sa Pasay, Ba't sabihin saging din? Hindi. Kasama na yon pero magpuprutas. Prutas. Kasi meron kaming peso sa public market sa Libertad. Okay. Malamang yung kariton. Pero yun naman namin. Parang pwesto ba? Yung punta ng palengke. Meron din silang pwesto sa palengke. Tapos may mga tao na nagpunta sa mga areang lugar. Along EDSA. Makikita mo sa mga bus na titinda ng saging. Alam mo bang malaki kitaan sa pagtitinda ng prutas? Siguro. Malaki yan. So yun, Butuan. Tapos 17 years old ako nung namatay yung nanay ko dahil lahat sila nasa Manila na ako lang naiwan. Kaya yun, napunta ako sa Manila sa kuya ko. Siya din naman nagpaaral halos sa lahat namin mga kapatid. So napag-aral ko ng first year sa Butuan, Orius College dati, ngayon university na, ng computer science. Ngayon, after a year, lumipat, nadala ako doon sa ate ko, parang gusto ko na rin kasi accountancy siya, mag-management lang din ako. Parang gusto ko rin magtrabaho sa bangko, parang ganun. Yung parang mga naka-formal na Okay. Parang gusto ko rin magtrabaho sa bangko. Din yun, management, pag-aaral ko doon sa PASBA, sa may malapit sa Ateneo, yung Katipunan. Kasi dalawa yun may PASBA doon sa U-Belt na isa, yun yung pinakauna. So yung pangalawa yung doon sa Quezon City branch. So pagdating nyo ng Maynila, aral na kayo doon? Pag-aaral na. Kinuha kayo doon para mag-aral? Yeah, mag-aaral na. Okay. So fast forward tayo. Ano ang tinapos mo sa business management? Yeah, business so management. After mo mag-graduate na pag-graduate ko dahil yung kuya ko is parang nagiging right hand ako sa kanya dahil may business din siya. Maliban sa saging noon, nakapag-business din siya ng trucking. Yung trailer truck doon. Kung malaki nga kita sa saging. Malaki kita mo nagkaroon ng truck. Kaya okay. So, yun, parang nagiging right hand niya ako pag weekend, walang pasok. Pumunta ako sa pier, magpasahod o kaya bibili ng pyesa pag may sira. Anong kailangan. Yan. So, yun, gamit ko yung sakyan niya. So, doon ako natutong mag-umpisang mag-drive, mag-driving niya. So, in total, ilang years kayo tumira sa Maynila? So, from 2001 namatay yung nanay ko. Then, few months yun. Yung 2001 na yun. Hanggang 2006. So, bali 5 years. 5 years. Yun na yung pagpunta nyo dito? Hanggang nakapunta ko dito sa 2006 siya. Yun na. Okay, so bago tayo lumapag dyan sa 2006 na yan, paano pumasok sa isip mo o any idea na pumunta ng UK? Hindi, dahil dahil sa asawa kong nurse na nauna ba siya dito? Yeah, siya nauna. Okay. Bali kinuha lang ako. Which is kind of normal ng mga tao din sa UK. Kaya story na. Parang halos lahat naman ng mga karamihan. Kasi nga mostly entry ng Pilipino sa UK is nursing. 100% para nung bata ba kayo sumagi sa isip niyo na never kahit nga Manila parang hindi ko naisip dahil parang masaya naman sa probinsya. Baga makapagtrabaho ka sa bangko sa probinsya or ano man maging police or whatever basta probinsya is okay na, hindi ko na saging Nagkataon kahit na anong bansa, hindi nyo inisip na mag-abroad kayo? Wala sa isip ko nung maliit akong mag-abroad ako. Kasi parang okay naman sa Pilipinas. Oo.
Then yun nga, fast forward yung asawa ng kuya ko si Mang Louie, kaya kami nagkakilala ng asawa ko dahil kasama nila sa trabaho dun sa Brighton General Hospital dati na pinakilala kami. May nag-aaral pa ako noon, pag-graduate na. Pagkasundo pala. Uuwi daw sila ng Pilipinas. So, okay. Di first meeting namin sa Nino. Naiya. Sinundo ko kasama yung ate niya. Kaya yun, doon kami first kami nakakilala. Mabait na. Kaya masasabi nga Click kayo agad. Talaga. Nag-click kayo agad. Kita mo naman, nag-uusap na kami before noon. Nung ano pa ba yung Friendster? Ano ba? May chat na Friendster na? pa. May chat pa na. May Friendster pa nung time na yun. Tapos minsan may kukontak na, kikita na yung time na yun. Edi pinapaganda mo yung ano mo nun, yung wall mo nun. Kasi alam ko na, naalala ko na ako customize yung page, yung Friendster dati. Wala akong alam na. May music pa pag open mo. Basta kwentuhan lang minsan tapos straightforward sige diyan what you see pag may tatawag alam mo saglit lang mga tawag maka-load ka ng time na yon tapos uwi sila ng 2003 kalimutan ko ang buwan summer sa atin sobrang init then yun magkilala kami hanggang nagkaigihan punta kami sa kanila yun then wala akong na anong trabaho doon dahil yun nasa kuya ko dahil tumutulong ako noon parang kunting allowance mga ganun. Sa Manila pa to? Sa Manila. Yeah. Hanggang sa nag-apply ako papunta rito. Kaya first application ko nga na failed ako kaya nag pa. Huh? Bakit ba anong reason daw? Grounds is pwede naman kayong magsama dito dahil wala akong hindi ko alam hindi siguro na satisfy sa sagot ko mga tanong ng time na yun. Saka kulang siguro sa supporting documents pa ng time na yun. Kaya talagang dinagdagan. Sabi nila is dapat nag-apply ka is sobra kaysa kulang ng mga paperworks. So, yun. Hindi dependent visa? Dependent visa. Kaso may interview. May interview pa, no? Siguro, parang nagbabago kasi ang policy. Yun nga. Kung nagbabago kasi siya. Halos every year actually. Yeah. Basta pag tinopakin ay ganito gawin natin. So, yun, nung pangalawang nag-apply kami uli, nabigyan naman ako ng visa. Punta ko dito. So, nauna siya rito, gano'ng katagal siyang ahead? Dumating siya dito 2000, December 2000. Matagal na, 3 years na. I mean, nung nandito siya, ilang years na siya rito bago ka nakasunod? So 2000, 6 years. Pag nakilala kami is 2003. So after 3 years. Kinasal kami noong 2005. Sa Pilipinas? Yeah, sa Pilipinas. Hindi na masama. 2 years na 2 years na relationship. Hindi na masama. Yeah, LDR. So ngayon, nakarating ka na sa UK. Yeah. Dito ka na sa UK. Pad na, naglanding na. Nandito ka na. Gano'ng katagal na nagbakasyon? Kasi pagpunta mo rito... Weeks lang actually. Teka, bago yan. Pagdating nyo dito, anong naramdaman nyo? Ito na, UK na. June yun. So, dating ko dito, medyo maganda-ganda. Swerte lang at June as talagang normally magandang panahon. Pero malamig. Pero syempre malamig. Malamig pa. Oo. Anong niya? First impression niya sa ito pala yung UK. Sinundo ako ng kuya ko. Sa Gatwick lang. Yun, maganda pala ito pala yan. Parang okay mga kahoy, parang kalsada, parang maayos And then, nakitira pa kami dun sa kapatid ng asawa ko, si Ate Liz, sa bahay sa Mano Road. First time ko naririnig yung tatrabaho sila lahat. Just sa Brighton, Mano Road, Brighton. Pero si Mrs. ko nag-start sa Midlands area, nursing home. Then lumipat lang sila dito sa Brighton. Ng 2002. Naririnig niyo sila nag-uusap about sa work, ganon. Narinig ko sa akin yan. And then after a few weeks is yun, gahanap may kilala kami si Kuya Alex na parang supervisor dun sa cleaning services dun sa Hove. Apply ko. Nakilala ni Nong Louie. Yeah. Di nag-start ako ng cleaning dun sa
Una mong work. Yeah, first work ko talaga dito Cleaning sa din, UK. okay. Cleaning ako dun sa... Di ba nag-iis para nag-iis sa ka ko. ba? Kasi yun ang madali ka eh. Kailangan mo kasi mabuboard ka ng, kung mag-aantay ka ng matagal eh. Akala ko ba iba to? Parang ganun din. Parang hindi tinaanan na. Halos Okay, siguro madaan doon. Tapos apply ako sa hospital after 6 months. Nag-apply ako sa hospital ng housekeeping pa din. Okay. After nun, parang a year, nag-apply ako sa CCI. Then yun from 2009 until 2023. So, from cleaning, yun na, hospital na agad pinuntahan yung work? O meron pa kayong ibang... Wala na, yun na, sa NHS. hospital na ako. NHS agad. NHS na agad ako after 3 Housekeeping months. muna? Housekeeping muna ako. Okay. Oo. And then, sa nag-HCA. Gaano katagal kayo nag-housekeeping? Mga 1 year din, mahigit. Oh, matagal din. Ano? Tagal din. Pero kasi dito, di ba, important, once na nakapasok sa NHS, Yun na, the best na yun eh. The best Yeah, na yung yeah. company na yun. Nag-isip lang ako kasi pareho ng banding ang housekeeping, di ba? Yeah. At saka HCA. Bakit gusto niyo pang mag-HCA? Kasi parang mas, maiba rin. Yung gusto ko rin yung nursing din na nakikita mong Okay. may sa pasyente, may involvement ka doon. Saka Filipino talaga eh, no? Saka medyo mas Filipino talaga. mas malawak yung mo doon ba? Mas marami kang ginagawa. Matututo ka pag nag-HCA ka. Na may possibility kang gusto mo mag-nursing, mag-aaral experience mo. Tama. Okay. Mas may involvement sa pasyente kasi. Yeah, mas may challenge baga, may mas more kasi parang pag sa housekeeping ka na madagaan. Pero parang doon lang na parang hindi ka mag-grow doon na Hindi mas maraming babae sa sa ward setting. Baka yun naman talaga yun. Sa ward eh. So, ganun din yun. Ang housekeeping din naman, ganun din. Ganun din eh. Marami din mga European. Madami mga kilala ko ng time na yan. Anong, iniisip ko kung anong naglalaro sa isip niyo nun. Siyempre, ang tinapos niyo sa Pilipinas, business Yeah, diba? yun nga. Yeah. Anong naisip niyo pa? Siyempre, I'm sure hindi pumasok sa isip niyo na gagawin niyo yung work na yun. Hindi talaga. Mahirap nung una talaga, kaya ko kaya to. Pero nandito ka na. Wala namang hindi kaya sa Pilipino eh. Sa tingin ko, wala namang hindi kaya. Kasi management is hindi man kagaya ng nursing dito na titraining ka lang ng adaptation o before. Titraining pagdating mo dito, qualified ka na. Hindi ka na mag-aaral uli unless kung gusto mong mag-level up. Progress. Yeah. Pero as nurse, automatic na. Hindi kagaya ng like management, accounting, mag-start ka uli. Hindi man nila hindi Tama. Oo. Kaya parang back to zero ka. Hindi ko na alam mong presyo dito ka mahal. Kaya nga. Magbubuo ka na ng pamilya. Wala ka nang, parang sa pang naisip ko, wala na. So ito na yung option ko is... Wala pa kayong anak? Wala pa yung time na yun. Wala pa, okay. Talagang focus lang kayo sa work. Yeah. So, matagal ba kayong nakapasok sa ospital? O mabilis lang? twice din ako nag-apply kasi yung una, sa cardiac ako nag-apply. Hindi rin tinanggap kasi siguro yung kakupidinsya ko is may experience na. Ako is wala. And then, next time, yung may parang open hiring, yun, nag-apply ako. Maraming kailangan nila. Tapos yun, napunta ako dun sa Grant Ward noon, yung bagong hospital ngayon. Jubilee Building pa yun. Yun dati. Yung ginawa yan. And then, tsaka kayo lumipat doon sa So, from nung giniba na yun, para gawin na yung bagong yung LMB ngayon, lumipat kami dun sa Portacabe na tinatawag na courtyard. Courtyard. Yeah, courtyard. Kaya lumipat kami dun for 5 years din at least. Yun, bago kami lumipat na ulit dyan sa LMB. So, nahirapan din talaga kayo dun sa sa work na health. Nung umpisa talagang sabi ko yung settings dito parang wala, mahirap din talaga. Alam mo yung mag-patient care ka, never mong iniisip na ganun. Tapos first time po nangyari na madaling araw yung namatay ang pasyente, sabi ko parang kaya ko kaya ito. Kaya naman. May pasyente kami namatay, single. Tingin ko isa sa pinakamahirap yun eh. Ano bang ginagawa pagka namatay? Anong role ng HCA pagka namatay?
tutulong kayo ng kung sa nurse na i-wash mo. Like treat as yung Parang buhay buhay na pasyente. Wash mo, I-ready. change clothes, and then irarap mo na ng yung white na linen bago i-kolekta sa Hindi ko alam pag, yun. pag na-certify na. Pero actually narinig ko na yan. Kasi isa din sa mga tanong ko yan eh. Kasi nung pinasok ko yung trabaho na to. Yung nga, ganun nga yung sinabi. Kaya, ewan ko kung kaya ko, kung wag naman sana, na dumating Hindi ako ko sa alam time yun. na Akala ko nurse lang ang doon. Nurse tsaka Hindi, doktor kasama. lang pagka namatay. Wala Ang namang doktor HR. ang trabaho lang dun is certify, or may nurse din na yung mga night sister mag-certify. Pwede sila mag-certify na itong pasyente na to is wala na. Then yun na, yung process mo is lilinis mo yung may washing pasyente talaga. bago dalhin dun sa morgue. So, babalot Yun mo na yung muna, pinaka may procedure. medyo na kayo. Yun yung medyo madaling araw pa nangyari. Ay, yung building na yun, lumang-luma. Kaya nga. daming kwento na dito, daming mga nagpapakita, daming Classic. Tapos iniwanan pa ako nung kasama akong nurse dahil may kukunin. Ako lang dito. Kami nung doon sa single room lagay mo sa single room. Ang masakit no, yung bell. Nag-bell, pinuntahan mo. Yung pala patay na, no? Katakot yun. Kaya, yun. Okay. Yung isa sa pinakamahirap. Saka yun nga, maglinis ka ng pasyente na, alam mo yun, hindi mo, pag hindi ka pa sanay. Hanggang sanayan lang din naman, parang naging normal na. Pag may matay, wala na. Parang ordinary na lang. Ganun na. Kasi nasanay ka. Siyempre, hindi niya naman kamag-anak ko yun. Okay. So, ilan years mo ginawa yung position na yan? Yung So, pagka healthcare assistant is from 2009 to 2023, ako na, Haba. 22. 2009. Hindi, 2023 nga, 25 na pala tayo ngayon. 25 Nakalimutan ko So, na ilan yung yun? panahon. 23. 14 years din. Tagal. Tagal 14 din. years din. Tagal pala. Nung lumipat kami, nagiging tawag bantry dyan sa courtyard. Kasi nag-open Ano yung sila ng pinaka-last ban mo sa healthcare system? bantry. Na ang trabaho ko na is parang all around na dahil natutunan mo nang mag-cannulate, mag-take bloods. Ang hindi mo lang pwedeng gawin is magbigay ng medication sa mga pasyente. Pero the rest, parang alam mo na yung Kita mo, tumagal si tagal, no? Kuya Roger ng gano'n. So, ibig sabihin, maganda. Oo. Maganda yung... May something din dun sa work na na may satisfaction may din. satisfaction, tapos sa sahod. Oo. Kasi kung hindi enough yung sahod sa'yo, bakit ka magtatagal sa ganong posisyon? Meron talaga. Talagang... trabaho naman dito. Yes. Noon ba, iniisip nyo na, at some point, lilipat ako ng career, at some point, habang nagtatrabaho kayo? Actually, nung bago ako nag-hit CA, yung pagiging bus driver na yan sa bus, nakikita ko na, pero wala akong idea. Wala akong lakas ng loob. Dahil parang away sa community ng Pilipino Dahil walang... Bihira, Kasi diba? parang hindi kasi uso, hindi Yun siya nga, parang aligned. kasi nga mabilis kang magtrabaho sa Pilipino dahil asawa mo mostly nurse. So nandun ka na Nasa rin. healthcare Saka lahat. pag nagpapamilya ka, pag sinasabi nila lagi is yung family oriented, talagang Correct, hindi kayo madali kayong pagbigyan ng schedule nyo sa trabaho, hindi kayo mahirapan. Baga. So kung day, night yung isa, talagang hindi ka pwedeng may magsabay na trabaho dahil may anak kayo. Kaya NHS is talagang maganda sa time na yun. So, ibig sabihin dati, naisip nyo na yon na parang... So, pasagi na sa isip ko. Pero, yun. yun nga, wala akong lakas ng loob. Okay. Dahil nga wala akong makilala, mag-apply, saka magustuhan ko kaya. Paano kaya kung hindi mo magustuhan yung ganon? Bukod doon, may naisip ka bang ibang applyan? Or ibang career gustong pa. subukan? Wala na Kasi nga, yung parang focus ka na dyan sa gusto mong as a nurse, pwede kang mag-progress. Pero sa nung ko rin mag-aaral ako, tapos pupuntahan ko, the same same setting. Kasi ganun din thing. naman. Oo, doon ka pa rin, parang because talagang tis lang hanggang sa dumating yung time na mag-change nga ako. Talang lakasan ko na ng loob ko. Kasi kung hindi ko try, hindi ko maranasan. Ano yung parang nag-push nung tipping point na parang, ito na, mag-a-apply na ako dito. Anong reason? Nung dyan sa bago, LMB is, nabisi na rin talaga ako.
Marami na akong cover na Kasi area. sa tagal ba naman syempre, Yeah. parang Bago ano ka, parang- mababurnout ka. May Yeah, na-burnout may burnout talagang na magsawa pakiramdam ka rin. Nagsasawa ako dun Totoo sa yan, ano. totoo Tsaka, Bagay, lumaki na rin 14 yung area of responsibility ko. Oo. Dahil as a bantry, daming, umabot kami, mag-order na ako ng medication. Tapos may clinic kami. Tapos, siyempre, alam nila, marunong ka. Tsaka, Isang bantry pala nagbibigay na ng medication? hindi, nag-order kami ng medication. nag-order. Nag-order ako. Binigay sa amin yun na ano. Nung una, hindi. Nung tumagal na, kasama na yun. Which is, okay naman, natutuwa naman ako Parang dahil, first na yun. dahil natutunan ko yung mga pangalan ng gamot para saan tong, itong mga gamot na to, yung mga ganun. Kahit pa paano. Yun. Yun nga lang, minsan, mabisi ka na dahil pag short of staff, ito yung trabaho mo. Alam naman na nandiyan ka, hilain ka rin dito, may clinic, ganyan. Minsan, Burnout. di man na, pag mayabang, medyo marunong akong mag-cannulate, magbuka na ng dugo, kahit medyo mahirap. Kaya minsan tinatawag ka. Pilipino basta Pilipino talaga. Dito ko rin naman natutunan yan Baga talang gusto mo lang gawin. Kaya yun, parang subukan ko na, pagod na ako. Parang gusto ko na rin talaga. Ibig sabihin, sa work, talagang gusto nyo kung magwo-work kayo, talagang yung gagawin nyo yung tama na Saka marami na akong matutunan nyo talaga. Yeah, marami na akong trabaho na tapos yun nga, lalo na yung COVID, minsan wala man lang kasi kami yung pinakaunang kasi kami tawag dito, yung ward namin is infectious diseases. Okay. Kaya nung COVID time na yun, Oo, kami yun yung pinakauna. So yung high risk talaga kami. Saka ba halos hindi yata Parang nakaka-off frontline na? kayo yung mga frontliners. Hindi kami nakakapag-off, di ba? frontline sa frontliners. Hindi kayo nakapag-off lagi nun or talaga? Off naman, kaso nga lang, yun nga, kayo lagi doon, doon, duty. Oo, yun na yun infectious diseases kasi doon kayo. Yeah. Katakot din yung word na yun. Doon ako nagbabank Hindi, inisip ko kasi syempre, kung halimbawa kagaya ng COVID, bagong sakit, infectious, Walang alam. Di ba? Walang nakakaalam. Doktor ng time na yun. Kayo Hindi pa mauuna alam kung di ba? ano yung gagawin. Which is, HCA, kami talagang una doon kasi check mo yung OBS. Yun nga kayo mauuna, Kami di ba? yung pinakauna. Paunahin nyo na HCA na. Ano ba kayo nun, mga Nung first, wala pang gamit nun. Kasi hindi pa alam Wala pang alam. Hindi pa alam. Tsaka hindi handa nga. Buong mundo hindi handa nun. Sa bagay. So, short of apron, short of gloves. Buti na lang, kami is, meron kami, dahil infectious disease na noon, meron na kami nung power hood. Yung parang astronaut, na may suot ka ng air, doon sa likod, tapos yan. Meron na kami noon. So, kahit pa paano. Gawa yan ng, H1N1 ba dati? Yun parang alam Yeah, ko yan. Yung H1N1, pero hindi naman kaya yun, dumating yung COVID na gamit namin. Yeah. Okay. So, fast forward. May binabanggit kasi siya kanina, yung in-applyan niya, yung about sa application niya, yung pag-alis niya sa healthcare. So ngayon, pag-uusapan natin yan pagkatapos ng ating break. Craving the best barbecue in town? Discover barbecue by Girly, where smoky flavors and mouth-watering dishes meet perfection. Perfectly grilled just for you. Barbecue by Girly, fire up your appetite today. Experience the taste of home at Filipino Grocery Store, your one-stop shop for authentic Filipino goods, fresh ingredients, and favorite snacks. Visit us today. Filipino Grocery Store, bringing the Philippines closer to you. Craving authentic Filipino flavors? Come to Nanang's Recipe in East Sussex. Delight in home-cooked Filipino cuisine made with love and tradition. Nanang's Recipe, a taste of the Philippines right here in East Sussex. Capture life's wildest and most beautiful moments with Wild Bloom Studios. Expert photography and videography, crafted to tell your unique story. Wild Bloom Studios, where memories come to life. Turn your cherished moments into timeless art with IM Portraits. Hand-drawn portraits crafted with precision and heart. IM Portraits, where every detail tells your story. Strike a pose and capture the fun with our photo booth. Perfect for any event, instant memories, endless smiles. Book now and make every moment picture perfect.
Okay. So, Kuya Rogen, ano naman yung ano yung current work mo ngayon? Bus driver na ako ngayon. Yun. Yeah. Iba naman. Iba to. Iba. Iba Yun, naman. yun ba talaga ang 360 lang. yun ba talaga ang tawag, bus driver, o Yeah, meron bus pang driver. ibang Yun lang. coach, yung mga ganun? Hindi, coach? iba din yung coach. Ibang iba coach pa driver. yun. Pero pareho ng lisensya. Depende kasi dito ang lisensya. Ano ba pinagkaiba ng bus sa ng coach? Yung coach is hindi yun na public transport. Okay. Yung coach is yung from point A to point B. Yung mga excursion, okay. mga ganyan. Okay. Yan yung kaibahan. So, kagaya nung nagpunta kami ng summer in London. Kasi may biyahe kami. So, from Brighton, straight yun to London. So, yun yung tawag namin doon, coach. So, yun yun. Coach, mga coach. Hindi kasi yung... Pero bus pa rin naman eh. Sa Bus pa atin rin. generally, bus pa rin. O, bus pa rin tawag. Ang pinagkaiba lang sa iyo kasi may ruta. Yeah, yan. May stop, may pick up. As in public talaga na just around the city. Yan. Okay. Bus. Okay. Pero hindi ko pa So, rin makita. bus driver, dun sa lisensya nyo nakasulat, bus Yeah, driver. bus driver. Yeah. Ay, wala naman sa ano lang. Sa driving license is yung code lang ng allowed ka. Na pwede nyo i-drive. Okay, yeah. okay. Obligado ba kaming pasahero na pagbababa nagta-thank you? Hindi ka ba ma-open pag bumaba lang ako bigla di ako nag-thank you? Hindi naman kasi marami namang pero parang yun yung courtesy ba? Courtesy, yeah. Courtesy. Actually, kaya biro lang yan. Kasi nung bago ako dito, nung nag-start na akong sumakay ng bus, natutuwa ako actually. Yeah. Natutuwa ako kasi di ba parang pagbaba. Tapos minsan naririnig yung mga bata, Thank you, bus driver! Yeah. Tapos kumakaway pa yung napaka-polite, So, yeah. Hindi So, parang nasanay ka. kinoconnect yung parang magiging in a short time ba ng parang pamilya agad kayo ba na connected kayo sa other kasi parang thank you for bringing me here safely parang ganun. Halos lahat ng baba. Thank you. Hindi ko alam kung ginagawa sa Amerika yun. Yan, di ko I alam. think British culture. Parang ating yung so. pagiging Parang polite. lang yata yan. Kasi even sa Europe siguro hindi yan ginagawa. I don't think so. outside the Dito UK. ko lang. Namiss lang ako kasi nasanay kasi ako sa Pilipinas eh. Minumura kasi namin yung drive ko doon. Sinabi kong doon ako bababa. Pinagpas mo ako. Ako na. Gusto mo door to door eh. No? Yeah. Dito kasi, bus stop ka lang. Bus stop ka lang. Ikaw maghahabol sa bus. Pero magandang magandang makuhang Sana magkaroon tayo ng values yun, ganun. Nakita ko yung advantage ng may timetable. Kasi para makarating ka sa yung may pupuntahan ka. Alam mong hindi ka matatraffic. Yeah, makukompute mo yung time mo. Baka ma-estimate mo siya. Makalculate mo bale. Plus sunod na sunod dito yung bus lane. Yeah. Yung bus lane. Ang laking bagay. Yeah, pag bus lane is bus lane. Yeah. Sa Pilipinas, ang bus lane, Taxi lane or para sa mga motorcycle lane. mga empleyado ng may- gobyerno. pag powerful ka, May pwede meron. pa rin. Yung mga sa mga meron, pwede. Okay, so bus driver na kayo ngayon. Okay. Tanong ko lang, paano kayo nag-apply dyan? Ano lang, through online. Sa website nila. Apply, fill up mo lang yan. Parang CV in online. And then, my details. And then, the next day, tinawagan ako ng HR nila. Okay. Phone interview. May Okay. phone interview. Then, ganun. Anong How mga long normal you na live? mga tinanong sa interview? How long you been here? Ganyan. Yung area mo. Tapos magkita mo sa application eh. Then, okay, available ka ba ng why did you apply? I'm just gonna try something new. Ganyan. And then, yan. Pero improper interview lang yan. And then, schedule yung face-to-face interview for like 1 hour. Siguro sa 1 hour? Okay. Less tingin less than an hour. Sa tingin ko normal application lang naman regular lang. Ang siguro ang pinaka rito, yung requirements. Okay. Ang Yeah, medyo good nagpapahirap siguro ang requirements. Actually, requirements hindi mahirap eh. Ang required lang naman is lisensya. Yan lang naman talaga ang required nila. May lisensya ka at saka wala kang points sa lisensya mo. Kahit na new driver ka o dapat may certain time na matagal ka na At least 1 year. At least 1 year ka na at least 1 year you get your driver license sa UK. Yeah, you get your license. So 1 year kang driver, wala ka dapat points. Wala kang violation na ginawa. Wala kang points. Wala kang violation. Ako nag-wonder lang,
paano ba nakakakuha ng points dyan sa lisensya? Anong mga normal Ang points na? is yung speeding. Overspeeding. 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 Kasi kakuha ka naman talaga yun sa speeding ka lagi. Ayan. Yung iba, narinig ko hindi ko alam kung nagpo-points yung sa bus lane. Pag doon kayo Yung dumaan. pag dumaan kayo dyan. Pag lumalagpas ka ron, Pag dumaan ka sa bus lane. Pero alam ko penalty lang yan eh. Pero talagang yung sa speeding, driving, yung influence of alcohol, ganyan. Points yan. Yung Pag mga na, points kaya. Depende sa range depende sa speed. okay. Yung mo, i-range yun. Pag talagang sobrang So, bilis ka na sa area na yun. May pangarap kang maging bus driver dito sa UK. Ingatan mo yan. Hindi lang, kahit hindi ka wala pangarap maging bus driver, mag-iingat ka sa driving license mo totoo dahil naman. kung necessity mo yun, nagda-drive ka. Correct. Hindi madaling kumuha ng driver na That's true. experience Saka naman na maigpit sila rito eh. pag booking mo pa lang, mag-school training ka, driving training ka, mahal na yon. Dito kasi talaga privilege yan no? Yan, As in talagang privilege, hindi mo talagang babayaran lang like sa Philippines na kuha ang lisensya. Under the table. Oo. Minsan ganun. Minsan, sorry sa pero nangyari sa Ganun Pilipinas talaga, ganun talaga. Oo. Which is very, very bad talaga. Kasi, bigyan mo ng tao ng karapatan mag-drive sa public nang hindi mo na-assess kung anong knowledge. Alam niya bang rules ng kalsada? Alam ba niya mag-drive talaga ng Delikado. vehicle na da-drive mo? Alam ba niya saan ba yung preno dito? Alam mo yun. Di ba? Yun yung sa tingin ko, kailangan kung yun nga, sa Pilipinas, magandang i-apply as in talagang pahirapan mo na Kaya dito pag nagka-lisensya ka, yun na nga, i-value mo i-value dito. mo yun Sa as- hirap makakuha. Hindi lang mahirap, mahal. Mahal pa. Oo. Okay, Time consuming. mabalik tayo kay Rogen sa may tanong ako dyan. Nung nag-start ka na mag-work, so Yeah. regular nagda-drive ka na, may mga challenges ka bang na-experience dito? Or, and then, pati yung ano ba yung priority lagi kapag bus driver ka? Ang pinaka-priority mo sa bus driver is yung safety. Safety ng pasahero mo at yung mga sa tao sa daan. Pangalawa mo na yung time mo. Kasi dito nga, sinasabi nito, mayroon kang sinusunod na timetable. Huwag mo nang alahanin yun. Main priority mo is safety ng pasahero Safety. mo. Okay. At saka yung sa public na nasa labas kasi ayaw mong mangyaring ganong aksidente. Pero during nung ginagawa mo na to, naisip mo ba o sumagi sa isip mo na parang malaking responsibilidad tong ginagawa ko ngayon eh? Magandang tanong yan, no? Dahil honestly, talagang few months bago ako nagsisettle down. Kasi parang nung ilang buwan, siguro at least 4 months. Lagi kong, kasi sa 14 years din akong, yung ibang environment, then suddenly maraming tao, suddenly ako na lang mag-isa dito sa as a driving seat. May mga tao ka nga, pero wala naman kayong communication, wala kayo. Ikaw Tapos lang yung in charge ka. cargo mo pa sila. Kaya yun, ibang-iba. Tsaka yung madali naman, pero yung parang nahanap ko yung komportable ko na parang Position. sa position ko ng driving, tagal, yung ganun, tsaka yung adjustment. Iba kasi yung iba ata ang yung position transition na yun na iba, ang tagal ko dahil ng iba ata yung position mo ng upo sa sa sarili mong kotse. Iba. At sa public sa bus iba. Iba. Bus. Ang mga bus ba na ganyan, automatic o may cambio? May Automatic. Okay. So, preno ka lang tsaka acceleration. Yeah. Ganun lang. Okay. Yeah. Pero, So far naman may experience ka na ba na para bang sumabit na yung bus mo or aksidente? mirror na natanggal na sagi ko yung mirror. So pag ganun, Paano yun? Napapagalitan ka ba na Hindi naman nire-report pagalitan. mo? Magre-report ka parang sa hospital is Datex. So Okay. anong nangyari? Saan tumama? Ba't sumabit? Meron nagdi-deliver dyan sa Co-op lang din malapit sa depot. Very tight. Ayan dyan, di ba? Na kung mamadaan kayo dyan. May kasi ginagawa yung Co-op dyan ngayon. So yung delivery truck nandyan pa. Akala ko parang Kasya. sakto na. Tinitignan ko right side. Tignan ko sa mirror kasi outside eh. Kita ko yung corner ko ng bus. Medyo pasok na.
hindi ko na ano talaga yung sumagi ng yung mirror ko. Yun, At nahulog ba? unang ano yun, unang aksidente niya. Yan, Anong naramdaman niyo? Kinabahan ba kayo? Hindi naman, kasi sabi ko, mirror lang naman. Hindi mo ba naisip na bago? Nakalimutan ko nga lang talagang ano, yung kasi dito pag ganyan, lalo sa pagiging sa bus driver ka, talagang i-approach mo yung ano, meron kaming BDC na tinatawag, vehicle not BDC, bump card. Bump card na tinatawag. So kung kasagi ka whatever, bump card. So dalawang ano yun, pareho lahat. Fill up mo yung details ng driver no isa, at details mo company, ganyan, anong time nangyari dyan. Okay. Report, Tapos proper bigyan mo reporting sa kanya, talaga. report mo rin yan sa opisina. Yun. Akala ko bago may parada yung bus mo, dinikit mo yung side mirror. Para hindi malaman. Dikit mo. Hindi Pilipino. talaga hindi. Tatanggal yung style. natatanggal yung ano. Yung Okay. Ang galing plastic dito, eh. no? Yung pag nakabangga ka, bigay ka ng ano, may ganun, no? Iwan ka ng details. Para alam din nila kung saan ka irereklamo kung sakali, Yeah, diba? May details mo, driver. Sa Pilipinas, all pag the details. nakakasaya, asa lisensya mo? Ay, na lisensya Yeah, mo. walang ganun. Hit and run pa nga minsan, eh. Kaya nga kayo nga hindi kumbintindihan sa Pilipinas, bakit magagalit eh? Wala namang gusto maksidente. Abale. Kasi sa Insurance kasi. sa, May sa insurance Pilipinas, ayun nga, sa karamihan naman, I don't know, hindi ko masabing karamihan, pero maraming nagda-drive sa Pilipinas. Wala nga kasi walang insurance. Yun lang. So, din. pera Kaya, kasi yung kapalit. Isa ka, ang insurance natin parang third party lang, para lang para malabasan ka lang ng Yeah. Actually, ang ano nga lisensya. baka nga walang lisensya eh. Yun nga lang Diba? din. Yeah. Yun ang Yun ang sabi- masakit sa atin. Diba? Maraming nagda-drive, alam ng makapagtakbo ng sakyan. O na. Tapos yun pa yung mga barumbado. Dahil nga walang alam, parang feeling ano na. Kapapanood ko lang sa news ng isang beses, may nabangga siya. Eh, siguro may pera, maganda yung sasakyan eh. Punta sila sa barangay, naglabas agad ng ano, ng letter, quit claim, para hindi na Para hindi na makapagreklamo yung makapagreklamo. ano. Sabi ko, iba talaga sa Dito Pilipinas. iba. Yun. Maganda. Okay. Bump card, may Bump card, ganun. yeah. Oh, nice. Okay. Yeah. So, yun ang ano lang. Tapos, That's it. Wala na kayong ibang naging ano. So far wala naman. Okay. Nakunod. Good. Dahil Nakunod. yun na Yeah. Dahil yan talaga ang iiwasan mo. Dahil record mo rin yan eh. So, ibig sabihin, dapat lang talaga nagte-thank you ang pasahero. Kasi, Imagine may stress ng driver. Yeah. Para Stressful. ano kayo Talaga na nung una kasi stressful dahil dito alamin mo lahat nung way. Alamin mo lahat ng bus stop. So talagang memorize mo yun. Wala kang May exam ba yan? Tinetest kayo sa ganyan? wala namang exam. Okay. Pero yung may training ka. Gano'ng katagal ang training? So pag apply ko niyan, at least 2 months. Tagal din. Yeah, at least 2 months. Yun. Pero Tapos yun yung shift with nyo. pay ka naman na nun. Oo. Yun, nakarota na kayo doon o may training? Ano? So, nagtitraining kami. Nung time ko kasi is 5 kami. Nung time ko. So, 5 kami nagsasalitan in a day. Minsan, hindi ka mo makapag-drive. Minsan makapag-drive ako ng 30-45 minutes maximum. Tapos, salitan na naman. Yun. Dalala kami sa lugar na saang ruta ng... Saan ka ba? Like Whitehawk, ito yung ruta mo dito. Yan. Tapos meron kami na na time din na mag-route learning. Upo lang kami sa bus, sasakay kami as pasahero. Titingnan nyo yung... yung pag-aralan mo yung ruta. Yan. Yun. Yun yung ano mo. I-memorize mo kaya kailangan madali ka rin mag-pick up. Saka advantage yun na alam mo talaga yung area. may may mga nakikita ko sa bus stop. So, alis na si bus. Nagsarado na ng pinto. Minsan may yung mahabol na pasahero, kumakatok. Anong policy nyo doon? Talagang hindi nyo pagbubuksan? Kahit na konti lang yung diferensya, no? Kakaalis nyo lang ng... Ang sinasabi, kasi is, pag safe pa naman, si-serve mo yung, double service tang tinatawag, triple service. Pagka ganun. Kaso nga, hindi mo maiwasan dahil nga, late ka na, hindi mo maiwasan yung time mo. Kasi pag, lalo sa busy na area, like North Street, Olstein, pag binuksan mo pa nga kasi uli yan, maraming nagdating, hindi ka na makakalis. Okay, tama. Tama na naman. So, may time naman eh. May hahabol pa eh. May hahabol may habol na naman, hahabol na. Nang hindi ka makakaalis, may stuck ka na doon.
kung marami kayo nakapila Tapos dyan, may parating mga pang buses. next bus. May mga bus naman, ibabang ruta, marami dyan. May next service pa naman, di ba? Oo. Maghintay na lang sila. Okay. Kaya, Tama naman. kaya yun yung sa akin, nakita ko na kasi nga lang, minsan makikita maawa ka, na lalo pag masamang panahon. Oh, yun nga eh. Magbubuksan ko. Ako naman, mostly naman talaga, magbuksan ko na. Pero pag once naka-move out ka na, Hindi na. at sunod ka na. Kasi nga, hindi na safe na rin. Pag malayo ka na sa pavement, hindi na rin safe. Pag in case may, masisi ka pa, binuksan mo, ikaw nagbukas, pinasakay mo na, hindi na safe. So, titignan mo rin talaga. Oo, situational. Kaya, yan. Tapos nag-aano din kayo, di ba? Pagka may mga naka-wheelchair, kayo rin Yeah, pag may wheelchair bound, yun, baba kami, ibaba namin yung ramp, tapos sakay, priority namin Ano, yun. tinitrain din kayo kung paano Yeah, gawin yun yung yan lahat? tinatawag, kasi pag sa bus driver, hindi lang kukuha ng lisensya. Kasama yung training doon sa PCV license, may PCV license, yung People Carrying Vehicle. So, alam mo yung paano sa hospital, paano ka mag-treat ng pasahero o yung ng Sabihin meron din kayong tinuruan din kayo, halimbawa merong emergency na emergency situation, yes. Emergency situation yeah. na Sa bus. pasahero. Or sa pasahero, yeah. Kaya hindi kami pwedeng walang phone. Mayroon kaming radyo Okay. sa bus. Kaso nga lang, minsan hindi Naririnig ko minsan yan pagka may mga nag-a-announce. aksidente. Yeah. Yan ang pag may aksidente, halimbawa, sarado tong may nag-block sa way mo, ng ruta mo. Diversion kayo. So, kailangan makikinig ka. Kaya sabi ko kanina is, kailangan mas advantage na alam mo yung area. Kasi yun yung challenging. Nakikita ko dyan. Sa pagiging bus driver. Mabilis ka rin mag-isip. Kailangan mabilis ka mag-isip. I-imagine mo kung saan ka pupunta. Pwede ka naman patulong, kaso pag busy na, minsan hindi ka masasagot ng x-ray, mag-aantay ka, matagal. Kung pag tutulungan ka naman, kaso mas maganda yung, alam mo na. Binivisualize, nagdadrive ka, isang diversion na to, binivisualize mo na. Yun. Good decisioning talaga. Yeah, Right thinking and good decisioning. Yeah. Napaka-importante yun. Meron na ba kayong na-experience about naman sa pasahero? Meron ba kayong parang worst na pasahero na na-encounter o worst na ina-avoid nyo na sana hindi dito sumakay? Mga ganun. Yung mga aggressive na pasahero, minsan hindi maiwasan, mga hindi nagbabayad, yun. Nangyayari ba yun? Yeah. Marami. Saka sa training naman is, dire-diretso lang. On the training naman is siyempre, titigil ka sa bus stop, may mga walang sabihing, you need to go to hospital. Alam mo yung mga alcoholic, or nakikita mo, sorry for yung walang pambayad, homeless, sabihin homeless. Yun nga, assess mo, pwede mong hindian, pero nasa sa discretion mo na yun. Pero kung magkukos naman ng trouble yun, 2 pounds, 3 pounds for so sige, lang, basta sabihan mo huwag ka lang gulo dyan. Pero pag ibang usapan yun, pag nandun sa loob at manggugulo ng pwede ka nang tumigil. Wala pa bang itinatapon na pasahero sa labas? Wala pa naman. Tawag ka, pulis na tawagan niya, pulis. Ganun. Pero meron akong sinabihan kahapon nung isang araw. Dahil parang yung homeless, may dalang mga bag, pumasok dun sa entrance door, exit door. Sa exit, sa gitna. Oo. Okay. Na parang naano ko ba na walang respeto. Because dun sumakay sa may Waitrose, napasarado ko, biglang pumasok na, may dalang sabi ko, inisip ko, pag tumigil ako dun kasi, baka makaharang ako. So, kasi next stop naman is Churchill Square na. Doon ko sa kinausap. Lumabas kayo sa niya? Lumabas ako sa cab ko, kinausap ko siya. Next time, just show some respect kasi nga, if you have money to pay, just ask us nicely. Kung sabi ko sa kanya, okay na, sorry. Okay, next time. Lasing o home? Hindi, talagang, ewan ko, parang lasing, parang nakainom. Mahirap na sabihin, pagka mahirap naman. Hindi nyo na masabi.
Pero yun lang. Saka yun nga, yung mga marami namang hindi nagbabayad nga. Sa training naman, kung ano, kasi hindi naman i-involve ang police for 2 pounds, 3 pounds. Unless lang kung ikaw nang aggressive or attack ka na yun, ibang usapan na yun. So, hindi naman pala mahirap maging bus driver. Especially application. Fair and square naman sila, di ba? Wala naman, di naman nila tinitingnan kung Pilipino ka or... Ang daming mga ibang races. Ibang races. Iba naman, iba. Pero sa Pilipino, ako lang sa dipo na yan. Ayan, ang tanong, Walang iba. Ilan ang Pilipinong bus driver dito sa Brighton? Sa Brighton, pagkakaalam ko is, ang pinakaalam ko talaga, yung isa nasa Lewis Road, si James. Meron din narinig na Pilipina din daw sa Hogue, pero hindi ko talaga na-meet pa siya. Hindi ko kilala. Baka pagkatapos ng napanood ng episode na ito, baka Kilala kami natin. Kasi, totoo, madali lang siyang applyan. Bigay mo lang yung tamang requirements mo. Yeah. May training. May training. Saka with pay. With pay yung training. Kasi pag kumuha ka ng, bawa, hindi ka pumasok sa company, kung gusto mo lang kumuha ng license, is abutin ka ng few thousand din siguro. Para makakuha ka ng license na yun. Okay. Yeah, teka lang. Nabanggit nyo kasi yung training with pay. Ano yung mga perks na na-enjoy nyo dyan sa pagiging bus driver? Ang pinakaano ko yung free bus sa family, free transport. Okay. Yan. Kasi nga directly sa mga anak ko dati tapos na yung 3 months, ang bilis lang eh. Bibili ka na naman. Ngayon wala na, hindi mo na isipin. Ilang family kayo ngayon? Di yung dalawang anak ko, saka yung sa misis ko. So, silang tatlo, libre? Libre sila. Galing nga, laki. Kaya ngayon, malaki yun. Dati, lalo na ngayon, all year ang parking sa Churchill Square is napakamahal na. Up to 2 hours. Kasi instead na mag-drive ka, babayad ka pa ng parking, mag-bus ka na lang. Bus ka na lang. Libre Yeah. pa. Hindi mo pa isipin meron yung oras silang, magmamadali dahil 2 hours na, 3 hours na, mahal na ng parking. May cards lang silang pinapakita, ganun. Parang bank card. Tatap mo lang doon. Okay. Tatap doon sa machine. Hindi ba pwede nice. Lalabas doon staff ng BNH. Hindi ba pwede magkaroon ng Pinoy Brick podcast nga ng bus card? Kausapin natin yun. Pahiram naman ng Pero magandang benefits. Bukod doon, ang healthcare insurance nga. Meron kayong private bang insurance or government? Wala namang nasa sayo namang personal insurance yan eh. Yung healthcare, naman yan, automatic naman yan, wala na. Pension scheme. Pension, meron din silang pension. Ibang tawag nga lang. Okay. Overtime, bank shifts. Diretso overtime. Pagka extra shift ka, overtime. Pag late ka, halimbawa, pwede mo i-claim 10 minutes late. Sabihin mo late finish ka, pag busy, traffic, or whatever. Automatic, 10 minutes kang overtime na yun. I-add na yun sa time mo. Sa time. Okay. So, yung pamasahe, kapag nag-auditing na nung diba may mga nagbabayad pa ng cash? Meron pa rin cash siya. Tapos paano kung hindi siya? Nagtugma yung balance. Mali mo yun. Sa'yo yun kasi pag print out mo, kasi pagkatapos ng shift mo, maglag off ka, ipiprint out ka nung statement, yung trip summary mo. Then nakikita mo yun yung net cash, nakikita mo kung magkano. So sa mga in-issue mong ticket na nagbabayad ng cash, yun yung i-remit mo, dapat magtutugma yun. Pag nagkamali ka, fault mo yun. So babayaran mo yung kulang. Ikaw yung mag-abono ka pag kulang. Magkano na ba ang bus ngayon? 3 pounds na yung 3 pounds na? Nag-start ako 2 pounds. Ngayon 3 pounds na. Hindi, yan? Parang promo lang yata nila yan, yung 2 pounds. Promo lang ba ang 2 pounds? Hindi, yung 2 pounds talaga dati. Regular. 250 dapat na dati. Nung 2 pounds na yan, funding lang ng government. Yun may funding lang. Kasi naalala ko, dumating ako 2016. 250 na ang bus nun. Binawang 2 pounds cap. Pero, akala mo 2 pounds, pero binabayaran ng council yung extra na yun. So, may agreement yung company sa council. Okay. Kaya yung kids na libre sinasabi, or dito 50p, di ko alam, baka siguro nagkiklaim ang company ng 1 pound yan. Ganun. Okay. So, council lang babayad. Okay.
So, sa being a bus driver, i-compare mo siya sa dati mong work ngayon. And ngayon, present, happy ka ba? Happy ako. Pero nung una, parang sabi ko, yun nga sabi ko is yung transition time ko, ang tagal, parang 4 months bago ako sabi ko, yes, thank you na I decided na mag-move. Bago parang 4 months. Kasi nga, 4 months bago mo siya maging comfort zone. yeah. Sa akin yun, hindi ko lang may iba. Pero sa akin niya, dahil alam mo yung, na-miss mo yung tao sa work, friendship mo, ganyan. Ngayon, ikaw, Kasi wala kang katsikahan eh, no? Wala kang katsimisan sa ano. Yeah. Hindi Yun naman yung pwedeng downside. rumadyo ka habang nagdaran ka. Yun Diba? yung- yeah, Radyo kayo, bawal. di ba? Oo. Bawal yun. Kahit music, wala. Kasi madidisturb ka. Kasi anytime... Discipline talaga. Kasi no? anytime pwedeng mag-radio yung control, x-ray na tinatawag namin. Kung may mangyari, ma-advise, halimbawa, dito mayroong bus na siraan, huwag kayong dumikit dyan. So, closed number bus na ito in this bus stop. Yung mga kailangan mong marinig, kailangan mong makikinig ka kagad. Meron akong gustong itanong tungkol dyan, pero bago yan, baka makalimutan ko kasi. I think importanteng malaman ng mga tao. Sahod reveal. Magkano ba talaga? Sige, mabilis lang to. Mabilis Mabilis lang. yan. Ang sweldo ng bus driver. Ang salary, range lang, range. Ang salary naman kasi, transparent naman. Yeah. Check mo lang sa internet yan. Kita na. Magkano? Depende sa shift kasi. Kasi pag from 6 o'clock, yung rate mo is medyo mag-iba na. May announcement ka na. So, kung late shift ka, weekly kasi ang bayad namin every Thursday. Oh, wow. Okay. Siguro ang gawin natin kay Rogen, magkano yung pinakamababa mong natanggap saka yung pinakamataas mong nakuha sa sahod? Sa pinakamataas kong natanggap na may OT, depende nga sa OT. Let's say monthly yung net. Yung net. Hindi ko na tinitignan kasing monthly. Yung dahil weekly ba? kasi Weekly weekly talaga. kami. Weekly. Okay. So, parang Sa tinitignan ko ngayon. Gaano makukuha ko? Okay, pinakamalaking week. Okay. Oo. Pinakamalaking Na may kasamang net sa OT, 700 plus. Isang week. Isang linggo. Trading tayo, boy. Kaya nga. Ang pinakamababa. Okay. Yung pinakamababa, after 6 months, kasi provisionary ka pa, pag after mong pumasa, exam, test, lahat na ka na, within 6 months, provisionary ka pa, nasa low rate ka. Yung hindi ka na Then, yung ngayon, after 6 months na, pinaka is, nasa 530, 540 in a week. Yeah. Tapos Wala kang OT doon. Tapos ang pasok mo in a week, 3 days or for Net yun, net? Yeah. net yun, net. 2,000 isang buwan yun. Oo. Then, yung oras, basta makompleto mo yung, 39 hours to 40 in a week. In a week. Okay. Kasi Nice, dyan nice. is... Ganda no. Ganda. Sa Horan dyan, Ano ba yung last question mo kaya na? Kay Kuya Roger? Hindi, yung last question ko kasi, nabanggit niya na mi-miss niyo yung friends niyo dun sa sa work. So, paano kayo nagko-cope up ngayon? Wala, adjustment mo lang. Talagang ngayon, normal Pass mo na sa which inom. Which is good for the lungs naman. Saan Liver. Saan ka na lang ngayon? Work and then sports. Yeah, as much as possible kasi nga yung trabaho mo is more na kaupo ka na. Kaya after end ng trip, tatayo ka talaga, mag-i-stretch. Yan. And then as much as possible may time ako, maglalaro talaga ako ng Papahabol lang, sumakay ba si Mrs. minsan sa bus mo tapos nagdala ng lunch? Kaya ka muna dyan lang. Meron ba daw? Wala lang kasi hindi Malay mo lang naman, di ba? Asa kaya yung asawa ko? Dito na to sa ruta to. Sasakay ako dito. sumasakay sila. Tapos minsan hanggang sa dulo pero baba ng Churchill Square. Ganyan. Baba sila. May abangan ako, pabalik, pauwi naman. Okay. Happy si Ayun lang. Eileen. Happy si Eileen. Kasi Sa naging more- decision mo na yan. Oo. That's good. Hindi, supportive naman yun. Okay. Ganda nga. Ganda na. Ayun, Iba para yung sa mga topic. nag-iisip ng bagong career. So, bago natin tapusin yung topic na to, any advices sa mga makakapanood nito na nagpaplano rin na gustong mag-apply as a bus driver? Oo, mas gusto ko nga mas maraming Pilipino dahil ano mo yun, pasukin natin yung kasi siguro hindi ko alam kasi ako parang inisip ko dati parang mahirap pumasok. Pero nung nag-apply naman ako pala, hindi naman pala ganun. Sa training lang dahil yung parang
umpisa ka na naman mag-drive dahil kahit matagal na akong Dahil sa as a ibang driver. sukat ibang sukat, ibang... Yun yung judgment mo kasi, yun nga, iba, mag-iiba. Yung sakyan kasi maliit. Yung judgment mo sa distance ng braking mo, handling ng bus, yun nga, yung wide, ng ano, iba-iba. Ang matagal kong naanuhan is yung front kasi lagi mong nisip yung gulong na sa harap. Pero yung gulong mo na sa likuran mo. So, pwede kang mag-front sweep dun sa mga pavement. Oo, kasi iba yung maneuver Iba yung maneuver mo So, nun kaya pag kahit medyo masikip, kukuha ka ng, allowed kang kumukuha ng ano doon, space doon sa, Lagi kung kang siguro, may depende allowance. kung paano ka, saan ka, left or right ka, turn. Iba na Yun yung yun. handling. Ibang handling. Yun na medyo matagal kong, Natansya. no, kasi nga, yung confidence ko is medyo parang tatama na, pero hindi pa pala. Yun talagang, Actually, magagaling yung mga bus driver sa UK kasi especially lilitong mga daan. Ang liit, Tapos may kita lalo malitang pag- runabout, biglang kung umiikot nakapunta na sa gano'n. 21. Yun diba? nga, eto hanggang ngayon, iniisip ko, Yung curve, paano kaya nila ginagawa? yung curve niya makikita mo sa diyan, sa gulong, hanggang diyan na yan. Tapos yung line dito, masasanay ka na. Ang gagaling nila pero nakakainis kapag ikaw ang nakasakay. Di ba kasi alanganin, puro alanganin ang Hindi, ang sa akin bumibilib ako kasi, di ba, may double parking. Yeah. Ako, nakakotse ako, kotse lang parang dala ko, feeling mo diba? sikip na. Sikip na. Tapos biglang may dadaan na bus. Yeah. Sa bilis, parang, yun. paano nangyari yun? No. Ang galing ng ano. Okay, sige. Any mga advices, tips sa mga gustong mag-apply? Nagbabalak. Kung gustong mag-apply, go ahead kasi maganda naman ang benefits din ng bus driver. Tsaka, kumpara sa akin as a healthcare assistant ng daytime lang, walang enhancement, mas okay talaga. Mas ano ako. Tsaka, ano naman sa una, pag love driving talaga, kailangan mo rin talaga yun. Dapat you love, din talaga you love the driving kasi hindi sa akin you will pwede get yan. bored. Kasi ba yung you will get bored. Pero, bored in a way na yun lang yun. At least pero hindi ako na-bored kasi marami akong nakikita. Ganda naman ng sakyan na to, ganda naman ng bahay na to. Active din ng isip nyo, di ba? Mag-isip Habang ka, nag-drive niya. Hindi Yan rin lang din. talaga. Talagang high risk lang din siya. Kasi nga, may dala kang pasahero, saka yung mga tao sa... Doble ingat lang talaga. Maraming- Yan ang Saka, pinaka first challenge talaga. If you're a driver talaga, naman is... Yun naman talaga, may drive kang car, ganun din eh. Kahit Safety anong lang dala mo talaga naman eh. actually, dapat So kang parang mag-double apply mo ingat. lang doon. Mag-extra care ka lang din. Oo. Yun naman. So, Yeah. it's, Okay. So, it's go ahead, worth sinong gusto. considering Yeah. yung transition na yun. Nice. Yeah, thank you Kuya Roger. Salamat Thank sa you for inviting. Maraming salamat, Oo. Kuya. Thank you. At least napakaganda ng Napag-usap din usapan tayo. natin. Saka tsalang ininom natin, di tayo umiinom ha. Oo. Wala lang. to. Wala. Lemon and ginger. Lemon and ginger lang. Ayan, so ano pre, tapusin na natin to. Oo. Pasalamat muna tayo sa Thank mga you. ano natin. Thank you sa mga sponsors. sponsors. Girls Barbecue. Yeah. Bili kayo dyan. Kontakin nyo lang yan kung gusto nyo umorder. Nanang's Recipe. Thank you. Filipino Groceries. Yeah. Order And lang kayo dyan online. Marami tayong mga Filipino items dyan. And then, ano pa? CMA Jewelry. And yung Dexter's Cafe. Sa Eastbourne. Yes. And syempre yung ang photo booth. Ang photo booth namin ang vintage selfie photo booth and Wild Bloom Studios kung gusto niyo magpa-cover ng video, photo, any kinds of event. And Yun, then and- lastly, I Am Portraits. Kung gusto niyo magpa-sketch, painting, Drawing. I Am Portraits. Okay? Nice. That's it. That's it. And this is Mark And this is Enzo. and Roger. this is Kuya Roger. Yeah. And this And this is the Pinoy Pinoy Break Podcast. Podcast.